and how can we be faithful in a world will we live? Okay? 1 John 2:16, anong sabi ng Word of God? For all that is in the world, the lust of the flesh, meaning to do, the lust of the eyes, to have, and the pride of life, to be, is not of the Father, but is of the world. Father, we thank you. Salamat sa kabutihan mo. Bigyan mo kami ng tagumpay at biyaya. Patuloy mo pong pagpalain ang pamilya ni Raymark. Patuloy mo pong ingatan din si Alberto sa kanyang dinadanas na siya po ay nabalian ng balikat at ooperahan. Ganoon din si Anel Talban at ang ilan namin mga kapatid na may mga sakit at karamdaman. At patuloy mo kaming gabayan, pangunahan. Ipinagtatagubili namin sa iyo lahat. Whatever you allow in our lives, we will rejoice. We will not question you because you are enough for us. In Jesus' name we pray. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Kausapin mo yung katabi mo. Sabi sa kanya, lumaban ka. Huwag kang matulog. Oo, nakikita ko habang kumakante. Sabi kumakanta, yung kinakanta natin yung ano, di ba? Break. Mga ganun siya, oh. Sabi ko, laban ha? Oo, basta ito lang. Okay? Huwag kang hihilik kasi baka magising mo yung katabi mo. Okay? Yung sinabi ng Panginoon sa 1 John 2:16, ang lahat ng nasa sanlibutan, what is that? Yung pita ng laman, to do. May hila yan. Okay? Gusto kong gawin to. Okay? The lust of the eyes, to have. Pag may nakita ka, gusto mo, i-box mo na agad. And the pride of life, to be. Ito yung three basic world views sa buhay. Ang tawag dyan, hedonism. Ang tawag dyan, materialism. Ibig sabihin yan, the desire for pleasure. Walang mali sa pleasure. Importante yan. Tama? Kasi God said that we are His pleasure. Ang mali lamang, pag kinontrol tayo ng possession, pag kinontrol tayo ng lust of the eyes, ng pride of life, at saka lust of the flesh. Okay? Para bang lumalaki na ang pinakamahalaga is I, me, mine, myself. Bakit ba yung ilang mga tao na mayaman na nagnanakaw pa? Tama? Lust of the eyes. Gusto ko to. Lust of the flesh. Gusto ko to. I want to be like this. You see? Kanya ang sabi ng Diyos, ang lahat ng nasa sanlibutan, okay? Masamang pita ng laman, to do. Kanya ito gusto kong makita mo. Nakabaon niya, nung naligtas tayo, listen to this ha, nagkaroon ka ng bagong kalikasan. Yung bagong kalikasan, yun yung hindi nagkakasala. Yung old sinful nature mo, walang gagawin niya kung di gumawa ng kasalanan, magmura, mag-away, sumuway. Yun yung old nature. Ang pagkain niyan, pagsuway. Ang pagkain niyan, hindi sumunod Diyos. Pero yung new nature na hindi nagkakasala, yun yung save, yun yung bagong kalikasan, ang pagkain niyan, Word of God, at pagkatapos, pag kinakapit, hindi lang basta nagbasa. Okay? Yan ang lalaban. Kanya ito yan. Pag ikaw ay nakikinig lamang at hindi mo ina-apply, abay, nandoon pa rin yung flesh. The lust of the flesh. Gusto kong gawin to. Tama? Kanya nga pag kami narinig kang tugtog, di ba? Gusto ko ng beat. Mali pala. Hawak ko ang beat. Tinama pa ako na matatanda eh. Pastor, mali. Hawak ko yung beat. Gusto ko ng beat. Di ba? Pag narinig mo yun, talagang mapapainta ka eh. To do, in the lust of the eyes, makukuha ko rin yan, makubibili ko rin yan. The lust of the pride of life, magiging ganyan din ako. Ito ang tatlong temptation na hinarap din nitong si Adan. Okay? Ang key word sa hedonism, okay, is to indulge. Okay? Indulge. Meaning, if it feels good, gagawin ko. Okay? Gagawin ko yan. Masaya ako eh. Pero hindi mo naman lang yan anong effect. Tama? Masarap na. Wow, parents, sarap. Nakatira na naman tayo. Pagkatapos dyan, wasak ang baga mo, wasak ang liver mo. Tama? The key word sa materialism is increase. Okay? Get all you can,
put it into the can, and sit on the can. Okay? Kunin mo lahat. Kanya hindi mo napansin, di ba? Bilyonaryo na nagnakaw pa. Oh, sabi nung isang district engineer ng DPWH, I'm gonna give back 1 billion. Eh kung magbabalik ng 1 billion, eh magkano ninakaw noon? Ang keyword naman sa narcissism is to impress. Bibili yan ng bagay na hindi niya kayang bilhin, mula sa perang wala siya, mangungutang siya. Bakit? Magpapa-impress. Kala mo, ikaw lang kumakain ng ganyan? Ako din! Marunong din akong kumain ng ganyan. Meron 2 manager na nag-usap. Sabing ganon, oh, dito ka na nakatira? Yeah. Dati kasi may negosyo ako. Ano negosyo mo? Well, magandang negosyo, kanya lang nasira ng fire. Nasunog? Oo, kinuha ko yung insurance at tumira na ako dito. But that's good. Ikaw naman. Ako rin naman, nasa sales din ako. Maganda tindahan namin. Ganda. Kanya lang, nagkaroon ng flood. Sabi nung may-ari na isa, paano mo nagawa magkaroon ng flood? Gets mo? Ibig sabihin, yung una, kanya kasi nakaklaim kasi sinunog niya yung kanyang tindahan. So tinanong niya, paano ka nakakuha ng flood? Paano ka nakakuha ng claim? Are you with me? Bakit? We want to impress, we want to increase, we want to indulge. There are 3 types of basic temptation. Okay? Ano yan? The lust of the flesh, to do. Pleasure. Tama? The lust of the eyes, to have possession. The lust and the pride of life, to be power, position. Gusto mo bang ma-promote? Kasi gusto mong promote. Oh, I want you to pray for Brother Romy. He might be a brigadier general, and somebody already told me, sabi nga niya, Pastor, pasensya ka na, talagang hindi ko mapigil yung bibig ko. Ang dami-daming tao dito, ang ingay-ingay mo, magiging general na yan. Sabi ko, alam naman namin, pinagpipari talaga namin. Okay? Sabi ko lang, meron pang isa, si Renante ha, magkaklase yan. Now, bakit niya gusto maging general? Gusto ba niya yun? Ayaw niya nga. Pangarap lang niya, maging major noon eh. But God put him in a position. Pag sa sanlibutan ka, I want pleasure, I want possession, I want power and position. Anong tawag dyan? Hedonism. Pag lust of the flesh, hedonism. Pag lust of the eyes, materialism. Pag lust of the pride of life, narcissism. Pag sinabing hedonism, the doctrine that pleasure is the chief good in life. Ito gusto ko kung saan ako masaya. Dito ako dito ako magaling eh. Pag sinabing materialism, a preoccupation ng material things is more important than spiritual things. Ano ba naman yan, simba? Pwede naman ako magsimba. Nagbabasa naman ng Bible sa bahay at nagpe-pray naman ako. Ba't pa ako magsisimba? Ang mahalaga, kumita ako. And then, narcissism, ito yung undue dwelling on oneself or attainment. Naabot ko to eh. I-give up ko? So, ano mangyayari dyan? Okay? You will have indulge, meaning good for food. Ito ginawa ni Adam nung makita niya, huwag mong pakikialaman ang prutas ng punong kahoy nito. Nag-indulge siya, masarap kainin to. Increased, pleasant to the eyes. Impressed. Ano sabi? You will become God. Yan din ang sinasabi ng Diablo sa iyo ngayon. Okay? Kunin mo na yan. Sarap yan. Di ba? Increase. Pleasing to the eye. Ang ganda niyan. Pambira pag nakuha mo, you will be God. Okay? Naalala mo kay Kristo? Hindi ba yun din ang temptation sa Kanya? Anong sabi ng Diablo? Nung nag-fasting si Jesus ng 40 days, turn this stone into bread. What is that? Good for food. Ano sabi niya? Pag lumuhod ka, all these things I will give you. What is that? Increase, pleasing to the eyes. Then sabi ng Diablo sa kanya, tumalong ka. At sasaluhin ka, jump off the temple peak. Yun din ang itutukso sa iyo.
Bakit ka pa magtatrabaho, magsisimba? Pwede namang online. Okay? Mag-online ka na lang, umamen ka pa. Nakalimutan natin na kapag kainunan natin lahat yan, pinapakita natin sa Diyos that He has the last slice of the bread. Nakakita ako ng advertisement that embodies all of three of these people. Ito yung Cadillac ad na nagsasabi na pumunta yung isang tao sa isang stoplight in an average-looking sedan at nakatingin siya sa isang gorgeous na kotse at merong babaeng maganda sa Cadillac. Blonde, bombshell, attractive, stunning, well-dressed, talaga naman, brand new Cadillac. At he looks over at her longingly and commercial. Nakita naman niya ang sarili niya. Parang walang success sa buhay natin. Siya yung may success, ha? Okay? Nagkaroon ng advertisement. For some, it's a goal. For others, it's a way of life. Gusto kong maintindihan ninyo, this is the same temptation that we're facing right now. Pag binago mo at pinahalagahan mo ang pleasure, possession, and position, wala tayong pinagkaiba. Naalala mo ba nung nakaraan, aywan ko kung saan yun, na mayroong tumaob na truck na may mga soft drinks ba yun? Parang soft drinks yata. Okay? Soft drinks, ano? Tumaob. Di ba? Anong ginawa ng mga tao? Tinulungan ba? Tinulungan? Hindi. Anong ginawa? Nagnakaw. Galit tayo sa magnanakaw, tapos pag nakakita tayo ng tumaob, imbis na tulungan, inuwi ang mga tumaob. Are you following me? What does it mean? Yung mga sumisigaw ng magnanakaw, ikulong na yan. Pag sila nakakita ng soft drinks, imbis na isole, ibinulsa, di pahereho rin. Tama? Iba lang ang level noon. Tama? So, ang tanong how do you live in a world without being controlled by pleasure, possession, and position? Tignan natin ang strategies ng Diyos. Number 1, evaluate everything. If you want to be faithful, if you want to live differently, evaluate everything. Saliksikin, tignan. Anong sabi ng 1 Thessalonians 5:21? Prove all things, okay? At ingatan yung mabuti ang tama. Ingatan, hold fast that which is good. Verse 22, at ikaw ay lumayo sa bawat anyo ng tinatawag ng kasamaan. Pag alam mo ng masama, huwag mo nang puntahan. Tama? Meron ako isang pinagalitang isang tao. Sabi ko sa kanya, alam mo na ang soju alak. Ba't bumili ka pa? Binigay mo pa doon sa bata. Hindi ko nga po maintindihan bakit binili ko tapos binigay ko eh. Diyan ka mabubutasan. Soju is Korean liquor. Alak yan. Tapos ngayon, aangal ka. Mali ang decision mo eh. Evaluate everything. Prove all things. Hold fast that which is good. Ang tanong ko, yung lifestyle ba natin, hinahawakan ba natin yung tama? Sinusubok ba natin yung lahat ng tama? O niyayakap natin yung makikinabang lang tayo? By understanding God's perspective, okay? And relying on His power, we can emerge from crisis stronger with a deeper trust in Him. Kung maalala ni Brother Romy noon, meron siyang na-solve na problema, tapos inaalok siya na magkaroon ng lotto outlet. Naalala mo yon? Sabi ko sa kanya, tatanggapin mo? Hindi po. Tinanggihan niya. Binibigyan siya ng lotto outlet. Tatanggapin mo yan. Tapos sasabihin mo, na pag-aral ko anak ko kasi may lotto outlet kami. Pero kung ganun yun, Joaquin, sabi ko sa iyo, big time tayo. Di ba? Pastor,
May tithes akong malaki. Anong silbi nun? Oh. Lahat ba ng inaalok sa'yo, tatanggapin mo? The future of our kids' education is not school versus homeschool anymore. It's preparing kids to think or just comply. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Habang nagkakainan sila, nagdidiscuss sila, sabi ni Jeff, ako yung gumagawa ng AI, ito. Sabi naman ni Hamed, tinignan ko to kung paano kayo pe-present. Tapos ito, sabi naman ni Allen, ito. So, tinitignan. You see? Lahat ba ng makikita mo sa social media, tatanggapin mo? Without verifying things? AI is changing everything. But the real skill kids need is not memorizing answers. It's learning how to think. Yung wala na si nanay, wala na si tatay, nag-iisip pa sila. At hindi uto-uto. Okay? Sabi nung kausap ko kanina, pastor, sabi kasi nung mga kaklase nung anak ko, masyado daw siyang old-fashioned. Ba't daw hindi ganito? Bumigay yung anak niya. Nagpatato, naglagay ng hikaw dito, kung ano na itsura, kung ano ginagawa ng kaklase, yun din na ginagawa. Lumaki sa Bible yun. Do you want to be accepted by the people? Or are you thinking? I stood my ground. Sabi ko, galing na ako dyan. Hindi mo na ako mapiperso dyan. Galing na ako, nagpasasa na ako dyan. You see? And I know what would happen to me. In a world where information is instant. Okay? The advantage won't be who knows the most, but who can ask better questions. Who can think critically and use judgment to turn AI into a tool instead of a crutch. Kanina may kausap ako, sabi niya, Pastor, pwede kita makausap? Sige. Meron akong makukuhang $500 million pesos. Oo, laki nun ha. Ito po. O sige. Pero pwedeng alokin kita. Bakit? Kasi habang iniintay ko yun, meron akong iaalok sa iyo eh. Ito yung kumpanya. Hindi ito networking. So habang nasasalita siya, hindi sinerve ko na. Oh. Sabi ko, yung kumpanya na sinasabi mo sa akin, 1985 siniwa. Ba't mo alam, Pastor? Sabi ko, alam ko na eh. Di ba? Oh. Ito. So, inausap ko siya. Ito, habang nag-uusap sila, sabi ko sa kanila, oy, may alok ko sa inyo. Maganda to, ha? Kasi all natural to, ganyan. Nalaman ko na. Kasi makukuha mo information ang tanong ko ito. Okay? Are you just for information? Huh? The job market now is already shifting away from where did you go to school. Ang tanong mo ngayon, can you adapt? Can you solve problems? Ang tanong ko sa iyo ito, pag nagtrabaho na kayo, sa hirap maghanap ng trabaho, kukunin ba kayo? Can you solve problems? Kung ang attitude mo, ulam lang, nang-aaway ka, baon lang, nagtatampo ka, hindi ka lang na-recognize, ganyan ka na. Can you solve problems? Can you bring human thinking to the work? We need to prepare our kids for now. Maraming bata ngayon, they use AI to learn how to question it. AI can give answers, but it cannot teach judgment. Walang puso yan. Gagabayan ka. Generic yan. You see? Minsan katabi ko si Miss Abante may nagpipreach. Sabi nung nagpipreach, alam niyo po, kung talagang gusto niyo po talaga na maintindihan ng cheerful giving, dalawa lang pong alam kung pwede magpaliwanag sa inyo yan. Una si Bishop Abante, pangalawa si Boss Joey. Ako ho, nandito lang ako. Ito, nag-preach. Sabi ni Miss Abante, magaling siya mag-preach, ano? Galing yan. Kanya lang, lagpas ulo, no? Huy, hindi. Diba? Meaning, hindi yung matagos. Ma-impress ka, magaling. Pero, gano'n sabi ko, well, siguro hinahanap po lang yung style ni
Pastor Benny. Hindi, ikaw din. There was a time na speaker nila ako. Sabi niya kay Pastor Benny, nasaan ka na pa? Nasaan ka na? Bakit? Ang ganda ng preaching ni Pastor Sako, pumunta ka na rito, pambira. Andito, nagkakalat siya rito. Bakit anong ginawa? Basta pumunta ka. Ang ganda. Hindi mo pwedeng ma-impress yung mga yan eh. They have been there for 50 years. Ano sinabi ko sa kanya, I will not be around. I will not be with you this coming May. Sabi niya, issue na naman yan. Wala ka dito. Sabi ko, okay lang yun. At least ibigay mo sa iba. Para makita nila. The most important skill is not memorizing. It's verifying. Can you verify the truth? Can you evaluate? Tomorrow's job market would not reward degrees the same way. Ang job market will reward adaptability, creativity, and human thinking. Ang tanong ko sa iyo ito, do you evaluate it according to the Word of God? Huh? We need to use the mind that God gave us. You don't buy into everything na nakita mo, narinig mo sa social media, napakinggan mo, nabasa mo, everything that was been promoted sa television, sa radio, whatever, lalo na sa social media. Okay? Bakit? Binigyan ka ng utak, hindi ka tanga. Napaniniwalaan mo lahat. Don't accept it as it is. Challenge, question, properly assess. Tama ba to? Verify ba to? Sa X, pag may pinost, may itatype sila, Grok, is this true? May tinatanong sila. Sasagutin siya ng Grok, you're not in a premium. Why would I answer you? May bayad pala yun. Okay? Then pag may bayad na siya, sinagot niya, no, this is really what happened. I-elaborate niya, sino yun? AI yun eh, Grok. G-R-O-K. Okay? At Grok, is this true? Kanya merong isang nagsalita nung last week. Sabi nga ni Popoy, I need an explanation. Blah, 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 blah. Sumagot yung isang congressman. Your Honor, I would like to check in what he said. It's not Popoy who said that. It is Papa P. In the film, Starting Over Again. Noong una, sumagot pa siya. Kung si Popoy at si Basha yan, di ba? Ay maganda to kasi one more chance, second chance na. Nung ma-verify nila, si Papa P pala, sumagot pa rin yung sumagot pa rin siya, sabi niya, hindi, basta mahalaga, sinabi. Halal ng tao yun. Tama? Then sabi naman ng isang salbahe din, Madam Chair, can I ask you a question? Are you referring to him as he or she? Because twice you said it was her. What is the truth, Madam Chair? Well, it's he, not her. Okay, Madam, I want a clarification. Lakas mga asar nun. Is he a she, a he, or a her, or a she? No. Okay, I'll address that, okay? It is a he, his. Isipin mo, naka-live ka, magbibitaw ka ng salita. Ang tao ngayon, bine-verify lahat. Tinitignan kung ano sinasabi mo. Pag meron kang narinig, does it make sense or not? May saysay ba yan? Whenever you watch a TV or a talk show, ask yourself, what are the suppositions behind this show? Anong values ang pinopromote dito? Tinuturuan ba kung itong magmura, lumaban sa magulang, lapastanganin ng Diyos, hindi igalan ng eklesiya? Saan ako dadalhin ito? Evaluate. Prove all things.
You see? Anong sabi ng Panginoon? Prove all things, sabi ng 1 Thessalonians. Hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. O, kita mo. Di ba? Yung isang broadcaster, hinuli, non-bailable. Bakit? Fake news eh. Lahat yan. Actually, tinanong ko si Romy no isang araw, ba't wala ka? Namiss ka namin. Boss, ang daming Kasi sila yung sa anti-cybercrime. Need to evaluate, prove all things. All things. You see? Huwag tayo magkaroon ng blind loyalty. I always say this to the churches. Kung halimbawa nagsalita ako rito at ang sinabi ko, hindi akma sa pastor nyo, paniwalaan mo pastor mo, hindi ako. Bakit? Hindi kita kilala, I don't pray for you. I will be accountable to my church. Kung ano ituturo ko. Okay? Kung ano tinuro ng pastor, yun ang yayakapin natin. What is the standard of evaluation? Ano basihan mo? Si John Magno. Ano basihan mo? Si Banat Bay. Ano basihan mo? Pag Kristiyano ka. Si Claire. Ano basihan mo? Bible. Okay? What is the standard of evaluation? The Bible. The Bible has outlasted every culture throughout history. Dito mo titignan. Meron track record to. We will use the Bible as the standard to evaluate everything that goes on. Pag may sinasabi, ang unang tanong, is it right? Tama ba yan? Is it true? Totoo ba yan? Is it what the God says? Tama? Kanya nung maintindihan ko yung katotohanan mula sa kasalanan, mula sa pagsuway, mula sa kawalangian, mula sa... inadjust ko yung sarili ko rin eh. Hindi ko na pinakinggan yung sinabi ng tropa ko. Hindi ko na pinakinggan yung sinabi ng leader namin. Hindi ko na pinakinggan yung kantsaw ng tropa at yung ang pinakinggan ko, ano sabi ng Word of God. Kanya noon, dati sabi ko nga sa inyo, nakapanti kami. Isinuko ko dahil sabi ni Pastor, huwag magsusuot. Kung ano itsura namin sa labas, yun din. Kung anong buhok ng labas, ganun din. Pero nung masave ako, hindi ko na ginaya yung buhok ninyo. Tinignan ko, sinabi ng Bible, pag sa lalaki, hindi dapat mahaba ang buhok. Pag babae, hindi dapat maigsi. Pero kapag kasing edad ni Tess, papayagan ko na. Okay? Ilang taong ka na, Tess? 65? Pag 75, pwede na yung ganyan. Pwede pala kay Tess. Anong tinatawa-tawa mo dyan, Chloe? Zoe? Pag 75 ka, pwedeng maganyan ka. Pwedeng kagawin buhok ni Beth, ni Ate Nonet, ni Ate Lole, pero si Ate Lole, iba, mahaba buhok niyan. May kumakalabit-kalabit pa dyan. Mahaba buhok ng ama mo. Mahaba pa. Maigsi sa yon? Gusto mo yung kagaya ng sa'yo? O yun, na nagreklamo apo mo sa'yo. Maigsi daw buhok mo. Kasi, hindi ako pumatol na doon. Bakit? Doon na kami galing. You see? I will not say the word that they're using. Bakit? Doon na kami galing. Anong pagkakaiba ko sa kanila? Will I dress like them, talk like them, live like them, and, no.
I evaluate everything. Ano sabi ng Word of God? Yun ang gagawin. Meaning, okay, the fact is that there are only two sources for life. Dalawa lang. It either you base your life on the Word, Bible, or you base your life in the world. Sabi ng sanlibutan, ito uso sa sanlibutan, kanya ganun ka rin. Oh. Yun din ang salita mo, yun din ang linyahan mo. You see? Dapat word. Those are the two options. Ibabase mo yung buhay mo on what the Word of God says or what the Word says. Kanya nga sa Cebu, nakalagay doon ang laki-laki. What the Bible says. Pag nagpunta ka doon, nakalagay, what the Bible says. At lahat ng nanggaling doon, yun ang nakalagay. Ang church na, what the Bible says. Eh tayo naman, hindi natin ginaya yun. Bible Baptist. Anong klaseng Baptist? Bible. Anong klaseng Baptist? Ayun na. Doon tayo. Hindi tayo pwedeng lumayo dyan. The Bible teaches very clearly that we are in a battle between the Word and the world. May digmaan. Mamimili ka anong pipiliin mo. Tama? Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse number 4? Sapagkat ang sandata ng ating pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, not carnal, kundi sa harapan ng Diyos na may kapangyarihang gumiba ng stronghold. Why? Sa isip natin may stronghold tayo. Ito yung nakalakihan mo. Ito yung nakasanayan mo. Matuwa, magalit, mura. Ay, alam nila, di ba? Eh, ang tatay ko'y palamura. Ang biyenan ko, palamura rin. Eh, anong nangyari sa amin? Para kaming nasa Japan, nakabargain. Bakit? Nakamura lahat. Eh, pagka nagmurahan niya mga yan, hindi yung murang, walang panama si Digong sa amin. Iba mura ng Cavite. Hindi BI. Hindi PI, BI. Matunog. Naku, wag mo nang isipin pa. Mamaya mag-usap tayo. Sabihin ko sa inyo yung BI na yan. Naku, sinasabi ko sa iyo, malupit yawn. Okay? At doon walang ano-ano. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba. Ano sabi ng verse 5? Gigibay nito ang ating maling akala at bawat iniisip nating mali laban sa salita ng Diyos. At ating ikukulong ang bawat isip saan? Sa pagsunod kay Kristo. What does it mean? Yung nakalakihan mong mali, hindi yung Bible mag-a-adjust. Tayo mag-a-adjust sa Bible. Pag nakita mong, ay, mali pala yung pagpapalaki sa akin. Dapat pala ganire. Ay, ayos mo to. Hindi ang Bible na mag-a-adjust, okay? Oh, there are only two genders, male and female. Kanya nung kinasal si Adam at saka si Eve, hindi Adam and Steve. I-adjust mo ang sarili mo ayon sa design mo. Tama? There was a time, sabi ko sa inyo, I was confused. Okay? Hindi ko alam, ano ba to? Feeling ko ganire. Yung pang siguro kung nauso nung una yung ganyan, pag ginawakan ako, biglang, No. Nung sabi ni Pastor, hindi pwede yan. Lalaki, babae lang. Oh, i-adjust ko yung sarili ko dito. Eh, pag lalaki ako, di lalaki. Oh. Eh, may dalawang staff si Pastor Fajardo na talagang homosexual. Pag kinakausap ka, Godwin, ano ka? Lalaki ko. Good. Ikaw, RJ, lalaki ko. Ba't ganyan ang itsura nyo? Boses lang yung lalaki. Ang hirap talaga. Sabi ko, umayos nga kayong dalawa. Kasi sa parlor sila dati. Oo. Sabi ni Pastor, masahihin mo si Pastor Sako. Pastor, masahihin mo. Pag minasahin na ako noon, ganito lang, ganito. Ha? Huwag ka nang lalagpas dyan sa tuhod ko, ha? Hindi po, sabi ni Pastor, hanggang dyan lang. Iba yung hagod mo. Iba yung pakiramdam ko sa'yo. Tapos sabi ko, tingnan mo yung kilay mo. Ba't nagpaganyan ka? Ako nga wala ang kilay eh. Hindi ako nagpatato. Para kang si Cheese. Sino pong Cheese? Wala na, yung kasama ni Hart. Tanong ko sa iyo,
Yung bang nakalakihan mo, binago mo. Kaya ito yan. Pag lumaki tayo sa maling relasyon, okay? Halimbawa, yung tatay ko, kasama yung nanay ko, may pupunta sa amin. Andiyan ba yung tatay ko? Sino po kayo? Si Dolores. Sino pong tatay niyo? Si Pakito. Tatay ko po yun eh. Bago mo naging tatay, yung tatay muna namin. Kasing edad ng nanay ko. Alam, totoo. Nanay ko o sila? Sila. Tama? Ang tanong, kokopyahin ko yon? Hindi. Iayos ko sa Word of God. Okay? Oh. Pinakita sa iyo, Rain, Camille, Kian, Katyana, ng mga tatay ninyo, kung paano igalang ang mga nanay nyo. Tama? Dapat ang goal nyo, makahanap ako ng manliligaw sa akin, kagaya ng tatay ko. I cannot relate to you kasi wala akong anak na babae. I'm sorry. Okay? Kaya ang ginagamit ko na sasabihin ni Katyana, kagaya ka ba ng tatay ko? Kagaya ba ng tatay ko? Ganoon. Hindi yung nakakita ka lang ng pogi, bumigay ka na, shh. Will they respect you? Will they sacrifice? Ang battle natin is to break every deceptive argument na hindi ayon sa Word of God. At ang battle nasa utak. Ito yung deceptive arguments. At maraming mga tao, we often construct mental defenses to keep God out of their lives. We make up argument. Ang hirap naman sundin ng Bible eh. Oh. Hindi mahirap. Nakakasira ng utak ang Bible. Hindi totoo yan. Bago tayo matagpuan, sira na utak natin. Kung ano-ano na iniisip natin. Tama? Iba na. Oh. Sabi ng isang taong nakausap ko, I don't believe in God. Sabi ko, so what? I don't know whether he thought that would impress me or what. I said, but ayaw mo maniwala sa Diyos. Hindi ako interesado sa Diyos. Why are you not interested? I don't know. Let me guess. Kung meron Diyos at meron Biblia na nagsabi na baguhin mo yung lifestyle mo, babaguhin mo? Yes. Oh. So ang issue is not whether you believe God in God or not. The issue is this. Do you want to change or not? Ayaw lang magbago. Bakit? Sanay na sila dun eh. Tama? Sanay na sila. Isipin mo si Pastor Fajardo, yung tatay niya, wedding collector. Siya yung nangungulekta. Not saved. Okay, not saved. Sabi ng mga pastor, hindi tama yan, nangungulekta ka ng ano. That was 1973. Sabi niya kay tatay, Tay, hindi na ako pwede mangulekta ng wedding at saka ng hayalay. Bakit? Sugal yan eh. Pinalayasan ng tatay niya. Nag-iisang anak, so siya tumira sa Bible school. Nag-aral sa Bible school, ando doon siya. Siya yung naglilinis, at sabi nung Amerikano, hey, Dennis, all those chairs, you put in the third floor, dadalhin. Pag napunta na, okay, Dennis, you bring it down. Yes. Oh, okay, I want you to put floor wax in the garage. O sige, lalagyan ng floor. Okay, you scrub it. Bunutin daw, binunot. Tsaka niya ipapasok niya yung kotse niya puro putek. Then clean it again. Tiniis niya yun. Bakit? Hindi na siya pwedeng bumalik dun eh. Yun din ang struggle ni Ellen. Bakit? Sila may hawak ng hayalay. Ni Rose. Kami naman, sakla at sugal. Do you understand me? Struggle kami. Di ba, Tess? Kayo. Anong struggle nyo? Pag nakakita kayo ng pizza na madyong, di ba? Pag nakita mo yung ama mo, Zoe, nakita mo yung ama mo, at naghamahawak sa ulo kasi masakit ang ulo, at ang hawak pa ganon, isip niya, madyong yun, madyong. Iniisip niya, one ball. You see? Kasi nasanay. Merong card si Bron na Pokemon cards.
Lolo, can you look at this? Sige. Di nawa kayong card. Can you fix this? Do you want me to fix it? Yeah. At di pinalasa ko, Lolo, you're good. No, I'm just arranging it. Kung masabing, yun ang ginagawa namin sa baraha. Ayun, sabi ko, gusto mo, pakitaan pa kita. You see? Si Bernie, naku po, napakagaling niyan. Oh, sa bilyar, poker, pusoy, lahat. Hindi mo kami matatalo. Pustahan tayo. Ligtas na, babalik pa kami doon. Hindi na. Bakit? Galing na kami doon. Winasak. Ang tanong lang will you allow God to change you? You see? Meaning yung dating bungangera, dapat hindi na. Yung dating pasaway, dapat blessing na. Yung dating nagnanakaw, dapat giver na. Yung bakla, lalaki na. Yung tomboy, babae na. Are you with me? Merong isang pastor, na-save siya, si Rory. Pero nag-transgender siya. Nagpalagay ng boobs, pinatabas yung kanyang naglagay siya talaga ng pambabae. Na-save siya. Pag nakita mo siya, nung unsaved siya, akala mo talaga babae. Madideceive ka eh. Huwag mo lang kakausapin. Talagang kayo, ay ang papangit niyo. Siya maganda talaga, na-save. Nag-aral sa Bible School. Nung mag-aral sa Bible School, okay? Nagpagupit na, gupit lalaki, pinatanggal yung niya, pero yung pa rin, yung ibang Bible student na tukso, tinitignan siyang ganyan. Sabi niya, Pastor, yung mga Bible student, binobosohan ako. Bakit? Kasi kahit saved na siya, katawang babae pa rin. At pag iihi siya, hindi siya pwedeng umihi. Na nakatayo kasi, pinabago niya eh. Di pa upo, saka nakakita ng CR ng lalaking malinis. Tama? Nagkasakit. Namatay. Pinakilala ko si Ellen doon. Sabi ko, I want you to meet Pastor Rory. Sabi ni Emerson, ba't lapit ng lapit sa'yo yan? Hindi ko alam, ikaw nilalapitan yan. Ikaw yan, hindi ako. Hindi, ikaw. Bakit? Lapitin ka ng bakla, marami na ako nakikita. Naiintindihan ko sila. Bakit? Alam nila yon. You see, what I'm trying to say is that we need to change. Alam mo, ang ganda ng gawain niya sa Panabo, sa Tagum pala, the Lord took him home. Kasi alam mo bakit? May struggle siya. Rory, thank you ha. Nasa langit ka na. At least nakita kita. Nakilala kita. Nanonood ngayon yan. May pinabago siya. Pero he paid the consequences. Nagbayad siya. Nagpastor siya. Iniwan niya lahat. Nagpastor siya. Kinagamit na siya ng Diyos. May church na siya. But what he did to his body, he changed. But the consequences were there. Ando doon. Ang sabi nga nila, ba't hindi ka nagpatato, Pastor? Kasi kako, sa grupo namin nung maliliit kami, nung mga bata kami, pag may tattoo ka, ibig sabihin nakulong ka. Pag nakulong ka, ibig sabihin, ginawa kang blackboard. Pinagtripang ka. Don't do that to me. You see? Don't do that to me. Huwag mo akong gagawin. Kanya, ako lang yung walang tattoo. Don't. Bakit? Ayoko. Gagawin mo akong blackboard. Subukan mo. You see? I don't. Listen. The Bible says we're in a battle. We need to evaluate everything and use our mind and ask, ito ba ayon sa Word of God? Sometimes people say, if I become a real believer, does that mean I have to put my mind on the shelf and accept everything blindly? No. Gagamitin mo utak mo. Tanong, who gave you the mind? Di ba God? The Christian life is the most rational, logical way to live. Kasi kung hindi, if I did not believe it was, I wouldn't do it. I-adjust ko ba sarili ko sa Word of God?
Ngayon, I'm 62. I thank God He changed me. I can still do burpees. I can still do a lot of things. Eh kung hindi ako nagbago, wala na. I am not about to put my mind on the shelf. If you think it through, a true believer thinks through the end result and says, what is the end result of living for pleasure? Ano ang kahihinatnan pag namuhay ka sa kalayawan? Tanong ko sa iyo. Saan naroon si Diskaya? Nasa naroon ngayon si Saldico? Anong itsura ngayon ni Martin Romualdez? Are you with me? Anong itsura ngayon ng mga DPWH district engineer? Tama? Is that what you want in life? The pleasure, the pride of life, the pride, I want it, I want to do this, I want to be like that. Ano end result? Wasak. What is the end result of living for possessions? Nakita niyo yung nag-viral na bumili siya sa NLEX, sa Jollibee, tapos natatagalan sila, tapos humingi ng refund, tapos sabi nung teller, hindi po pwede kasi po pag gumamit po kayo ng ibang payment at hindi po cash, mga 2 to 3 days, nagwala. Yung pala, doktora. Are you with me? Nag-viral pa itsura niya. Ano end result nun? Are you following me? Ano sabi ng mga tao? Hindi, pagod lang yan. Hindi lahat. May pagod din yung mga nasa Jollibee. Pagod lahat. Kung katwiran natin, pagod lang yan. Di mangsuntukan na lang tayo din eh. Pagod naman tayo lahat. Di ba? Sino ba hindi pagod ngayon? Ano end result? Okay? In the end, it's empty. It may look satisfying at this moment, pero hindi tatagal yan. Nakuha mo yung gusto mo. Nagkapera ka, nagkatrabaho ka, nagkaroon ka ng asawa. Okay? Kamusta Christian life mo? Kamusta ministry mo? Kamusta ang participation mo? Kamusta soul winning mo? Kamusta yung discipleship mo? Adrian, magkakaroon tayo ng ng operation go ha? Okay? Mag-operation go tayo online ha? Okay? Di, okay lang, dyan ka lang. Narinig mo naman ako eh. Okay? Magte-training tayo, kasama si John Rapp, magso-soul winning tayo. Okay? At kumuha ka ng maraming, ito nga pala ha, sa tuwing may nagpo-forward na professions of faith, okay? Kumuha kayo ng New Testament sa baba. May nagbigay sa akin ng 70 boxes ng New Testament. Okay? Sa kada may magpo-forward, may bisita, bigyan. Are you with me? Para meron silang, tapos meron maglagay ng tatak, di ba? Bible Baptist Church of Pasay. Di ba? 2909. Lagyan ng tatak. Okay? Pamigay. Bigyan sila lahat ng bisita. Ibig sabihin, lahat ng bisita nyo, bibigyan natin. Okay? Imagine, sabi nung tropa ko niya, boss, gusto mo ng Bible? Ba't naman hindi? Sige, punta ka. Sabi ko, gano'ng karami? 130 boxes yun eh. Okay, sige. Anong kapalit? Patulugin mo lang yung anak ko dyan matuon isang gabi. Yun lang? Sige, kahit matulog siya isang buwan dito. Kasya lang sa sakyan natin is, ilan yun, Vic? Ilan yung natin? Ilan yung unang dumating? 70? 70. May kukunin pa. Sabi ko, sige, okay lang sa'yo? Opo. Thank you ha. Isipin mo, di ba, may magbibigay. So, bawat may bisita tayo rin
at nag-forward, dapat naka-ready yung mga New Testament. Nabibigyan? Dito sa harapan. Huwag sa baba. Diyan sa baba? Ganon. Hindi, pag-forward dito sa harapan para makita nila publicly na binigyan kami ng New Testament. Kasi sa dulo noon, may lesson yun. Okay? Napakaganda nun. Okay? Gusto kong maintindihan ninyo, God sees through it. He sees the emptiness and the false promise behind pleasure, possession, prestige. It is a shallow way to live. Ito yung kinakanta, di ba? Let me ask you something, girl. Are you happy in this modern world or do you need more? Ano sabi niya? I'm falling. Ayoko na, baka mapakanta pa. That's why the Bible says, think, evaluate, test everything. Don't accept what the world says. Measure according to God's truth. Kanya may Bible. Titignan natin, tama ba? O kayo, pag nag-aral na kayo sa college, may mga professor kayo, natuturuan kayo, okay, class, we will talk about the creation, okay? That man came from monkey. Sagutin mo, sir, we're not talking about your family, ha? You see? Creation started from Adam and Eve. Tanong, tingnan mo, isipin mo to. When God created everything, di ba? He created out of nothing. Am I right? At gumawa muna siya ng langit at ng lupa, pinaghiwalay ang tubig at ang dagat, tapos naglagay ng mga halaman, pagkatapos nagkaroon ng halaman ng mga tapos nagkaroon ng mga beast, fowls of the air, fish of the sea, tama? At nung makumpleto na lahat, tsaka siya naglagay ng tao, tama? Nung nilikha ang tao, bata, matanda, baby. Matanda na, tama? Full grown. Are you with me? Full grown. Kanya minsan, pagka pinuntahan mo yung science, sasabihin la that the world is million years. Alam mo bakit? Because when God created it, He created it complete. Okay? Nung nilagay niya si Adam doon sa Garden of Eden, it was already complete. Mali ang science doon, pero alam natin, it was just 6 days of creation. Okay? Oh. At pagkatapos, nilagay si Adam at kinuha si Eve saan? Sa tadyang. Oh. Tadyang, tama? Ilang tadyang? Sa 2, 10. Isa lang. So kung isa lang, dapat one woman. Kung maraming tadyang, polygamy. Pag 2 takdang, pwedeng 2 asawa. Isang tadyang lang, tama? Isa lang. Kanya dapat ganun. Evaluate. Pangalawa. How can we live faithful? Establish and develop strong conviction. Hindi mo lang dapat i-evaluate Jacinth. Hindi mo lang dapat i-evaluate. You see? Rachel. Hindi lamang dapat i-evaluate. Dapat, Abby, Leah, meron kang conviction. Colossians 3:22. Anong sabi? Mga alipin. Naalala ko tuloy. Sabi ni Pastor Benny, Bok, sabi kay Pastor Fajardo, tawag mo si Joey. Alipin! Ano? Tawag mo kay Joey, alipin? Oo, alipin. Bakit alipin? Ano ba Tagalog ng servant? Alipin. O tinagalog ko lang. Sabi niya, okay ka lang. Trip ho niya yun. Walang basagan ng trip. Yun ang tawag niya sa akin. Alipin, halika rito. Alipin. Ganon ang tawag sa amin. We don't mind it. Ano sabi ng Colossians 3:22? Alipin, sundin mo at magsitalima kayo sa inyong mga pinuno ayon sa laman. At hindi lamang sa pakitan tao para malugod siya, kundi sa isang puso with a singleness of heart kasi may takot ka sa Diyos. What does it mean? Okay? Make a conviction na pag nag-aral ka, nagtrabaho ka, nanay ka,
nagtatay ka, naglaba ka, nagluto ka, gagawin mo, hindi dahil sa nautusan ka, kundi ang gusto mo, maluwalhati ang Diyos sa'yo. You see? Pag ginawa mo yan ang mindset mo, that you will have a conviction that I'm gonna do this to glorify God, hindi mo intindihin yung sweldo. Bakit? Kasi ang Diyos ang magpapala sa'yo. I don't work for money. When I was working sa Sprague at sa Napocor, I am not thinking about how much salary I have. Hindi ko alam, hindi ko iniintindi yun. Ang sa akin, kung magkano sweldo ko, I'll give back to God. Oh, ito yung tithes ko, ito yung mission ko, ito yung offering ko. Back then, I was just giving 30%. 10% tithes, 10% love, 10% mission. Okay? Nung mag-asawa ko ni Ellen, ginawa namin 40% to pinanganak si Jeff. Nung pinanganak si Jeff, ginawa kong 60%. You see, I increased. Ang ginawa ko, whether Pastor Fajardo will support me or not, I'm not looking for his support. Bakit? Sabi niya sa akin, Joey, walang support dito. Kung support lang, di sana hindi na ako nag-resign sa trabaho. I'm here because I would like to serve God under your leadership. I'm here because I would like to show to you, hey, I'm here to help you to make your ministry bigger, to be a blessing sa iyo. Not with eye service, as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. You know what? The people who made an impact with their lives sa mundong ito are people who live by conviction, not convenience. Titindigan mo ba yung tindig mo? Yung sinasabi mo ba totoo, totoo? You see? What I said to myself 43 years ago is right, is still right today. You see? Kaya pag sinasabi ng mga, yung anak mo, magalang sa aming mga pastor. Sabi ko, lumaki sila. Walang maliit o walang malaking pastor. Lahat ng pastor, pare-pareho yan. Subukin mong maging yan. Maging lapastangan sa pastor yan. Gugulpihin ko yan. Kanina lang, mayroon kaming kausap. Si JN. Nasaan JN? Pinakain lang yan ng ampalaya, umiyak. Okay? Sabi ko, anong iniiyak mo? Kumain ka lang ng ampalaya. Bibigyan kita ng dahilan para umiyak ka. Di nilabas ko yung paddle ko. Sabi ko, gusto mo to? Sabi ni Ems, hindi, pastor, meron kang ganito. Hindi, ninahanap ko lang, hindi ko makita. Nakikita pa ako isa. Sabi niya, pastor, pangkabayo yan. Sabi ko, bigay ito ng mga pamalo talaga to. Sabi ko, mamili ka. Ito. Asan yung kambalaya? Niyak talaga siya. Tinago dito. Lunukin mo! Ang palayang iiyak ka. Nalunok mo ba? Nakain mo yung ampalaya? Sa susunod, sa amin ka nakakain lagi, ha? Para maintindihan mo kung paano kumain ng gulay. Ampalaya, sabi ni Ellen, ba't umiiyak? Pinakain ni Jeff ng ampalaya. Ampalaya lang? Hindi. Magre-reklamo ka, Michelle, na pinakain ng palaya yan? Ikaw, magre-reklamo ka? Shh, JN, kausap kita. Magre-reklamo ka pa? O kakain ka pa sa bahay? O pagkalinggo, papanik ka pa sa bahay? Iba yung mata mo eh. Para sabi mo, doon lang ako sa kantin. Nilabas ko yung mga pamalo ko. Mamili ka, anong gusto mo ipalo ko dyan. Okay? Bakit? Kung ano nasa hapagkainan, kakainin nyo. Pinagprayan. Pag malaki ka na, kaya mo nang bumili ng pagkain, doon ka bumili. Pero hanggang ngayon, nasa bahay ka, kakainin mo ko nasa bahay. Bakit? Si Jaden ba nagre-reklamo sa pagkain? Hindi. Pag nalaman ko, kakain ka ng ampalaya. Tinanong siya ni Ellen, bakit ka umiiyak? Kasi po, maanghang po yung ampalaya. Paano naging maanghang ang ampalaya? Mapait ang ampalaya. Nagkamali pa, maanghang daw ang ampalaya. Mapait. Magsisinungaling ka rin lang naman, mali pa. Mapait yun. Ikaw, Neil, nakakain ka maampalaya? Mukhang hindi ka nakain ng gulay. Ikaw, Steve. Sino yan? Nasisilaw ako. James. Nakain ka ba ampalaya? Hindi?
Magluluto ako. Pag kinain mo, hindi men pleaser. Ha? Ikaw, Dandan, kumakain ka ba ng gulay? Ha? Ang dami nagsusumbong, no? Kakain ka ng gulay, ha? Naintindihan mo? Ha? Papaluin kita. Pati ang papaluin mo, pati si Papa Dante mo, pati si Mama Richelle at si Mama Ruby. Anong gusto mo? Dahil sa'yo, mapalo sila lahat? Yes. Oh. Umoo! Nakita nyo, umoo! Ha? Okay? Magluluto ako. Ha? Tapos huwag kang kakain, ha? Para madamay sila. Tama ba yon? Ha? Tama? Ano sagot mo? Okay daw. Palo kayo. No, kidding aside, pag may inutos sa atin, huwag mong gawin men pleaser. Dapat buong puso. Conviction yon. Kanya nasa school ako noon, Joaquin, bit-bit ko yung Bible ko. Naglalagay ako ng gospel tract. No one forced me to do that. I love it. Bakit? This book changed me. Okay? The people who made greatest change in the world are not the smartest, not the most educated, not the wealthiest, but people who have conviction. May old saying, if you don't stand for something, you fall for anything. I made a stand. I'm a child of God. I'm a member of the Bible Baptist Church of Pasay, and Pastor Fajardo is my senior pastor. Doon umikot ang buhay ko for 43 years. Even up to now. In fact, ngayon, may inintay akong delivery. Dahil isang men niya, Pastor, nagpadala ho kami ng boxes ng mangga. Bakit? Tanggapin nyo na lang ho. Alam ko na napagalitan sila eh. Ano yan? Ang tawag doon? Peace offering. Sabi niya, mga ano po ito, may malalaki pa po. Sige ka ako. Ayos, salamat. Ha? You need to develop some strong conviction to counteract pressures of culture. Kanina tinanong ko si Bron, saan ka pupunta? Dito lang po. Ano? Bababa po ako. Kasi narinig niya Sol. Pag walang po, palo. Ano si Bron? Bron, meron ka bang po tsaka opo? Wala po? Pag ako nakausap mo, dadapa ka sa akin. Ano? Meron po? Meron po? No? Pag narinig kita na wala kang po at opo, dadapa ka sa akin, ha? Naintindihan mo? Kung ano ginawa ko sa tatay at ng tito Jap mo, yun din ang aabutin mo. Do you understand? How many would agree that there is a great pressure sa culture to conform? The large degree of expectation to others determines how we dress. Girls, mahaba ang saya, nakatakay pandibdib. If it is not for sale, don't display it. At hindi fitting. Tama? Sa lalaki, ganoon din. Nung mga unsaved kami, to be honest, uso yung mga ano bang tawag sa pantalon na yun? Yung mga, yung fit na ganoon. Di ba? Fit talaga. Ganoon kami. Ang tawag doon sa stretch. Naka-stretch kami. Tapos pag nakakita kami ng sabi ko sa iyo, nagbe-breakdance kami doon. Kanya lang, hindi na pwede.
Ligtas ka na eh. Gagawin mo ba naman yun? Oh. How we dress, how we talk, how we act, how we eat, what we buy, how we spend our money, how we spend our time. Ipipressure ka niyan. Pag save ka, dapat meron kang conviction. Hindi pwede sa akin yan. I made a stand. Sabi ko sa kanila, ibubuhos ko sa iyo yan. Sabi, buhos mo, kung kaya mo. You see? Up to now, I have some things that I have. Nung nagpunta kami ng Vietnam, may napansin ako. Sabi ko, ba't ganito to? May kasalubong kami. Ba't pasalubong siya pag ganito to? Mamaya pag umikot, sabi ko, sige. Di, yun na nga, tama hinala ko. Madaling araw yun eh. Pag ganon, inisnatch yung kwintas ko. Hindi ginanong ko, tapos sinaksa ko siya. Oh. Nagpalakpakan yung mga tao. Sabi ko, ang galing ng reflex mo. Sabi ko, pinag-aralan ko to. You see? Hindi mo ako masasaktan, sasaktan kita. You see? I have my pen. And I have an apple. Apple pen. Nung nasa Korea kami, kinumpis ka yung isang pen ko. Hey, that is just a pen. It's a puzzle. Yeah, but you know, you use it in chak. No, it's a pen. Right. No. Kinumpis ka. Butin lang, may nagbigay na naman sa akin ng pen. Si Moreng, sabi ko, sige. Pagkahawak ko to yung bag ko, nakaganyan lang ako, nahawak-lawak ko na yung pen ko, pero huwag ka nalapit sa akin. You see? Bakit? I can hurt you with my pen. You see? Na-train kami dun eh. Kanya nakita na, sabi ng mga kasama ko, nina-offer, Pastor, paano mo nakita yun? No. I look at everything. Pag lumalakad ako, tinitignan ko, inoobserbahan ko, ba't ganito, kilos ito. At ang unang pinapasokan ko, pag pumasok ko, the first thing I look at, saan ang exit? Saan pupunta? Titignan ko yan. Bakit? I evaluate and I make a conviction. You see? And I do things. And I said, don't mess with me. But I made a stand. I am God's child. The number one question becomes, what would other people think? Baka masyado ka ng manang. Baka masyado ka ng... No. Once in a while, may mga magazine na lalabas. What's in, what's out. Okay? It's light bear or out is the heavy bear. Will you look like the world? Will you live like the world? Will you talk like the world? Save ka eh. Kristiyano ka. Di ba? Ikaw dapat yung asin. You see? The people that knows me, sabi nga ni Freddy, alam mo, boss, ikaw okay ka eh. Bakit? You can stand on your own. Kami, we have to go, no. If you besmirch one of the senior pastors, I'm not going to stay with you. Pag naglapastangan ka, I respect senior pastors regardless. You see? At they know that. I don't need to please you. This is who I am. Kanyang pinangahawa ko kanya sinabi ng Colossians 3:22. Not with eye service, but in the singleness of heart, fearing God. I obey, not just to please men, but to please my God. There are so many people, ang kanilang tinatawag na based ng self-worth na opinion ng ibang tao, approval ng ibang tao, I must be worthwhile for other people to like me. Why would you try to be liked by people? Dapat we are loved by God. If God accepts and approves you,
Anong silbi nung hindi ka gusto ng tao? It does not really matter. Pero hindi ka dapat arugante. Hindi ka dapat magaspang. Hindi ka dapat salbahe. The Bible says, don't let people dictate to you paano ka mabuhay at yung lifestyle mo. Dapat yung Word of God. Following Christ sets you free from the expectation of others. Real freedom is this. I don't have to be in. I don't have to be out. If God loves me and likes me, that's all that matters. I ask you, yung bang buhay natin katanggap-tanggap sa Diyos? Dapat. Okay? Hindi yung gusto ka ng mga tao. Gusto ka ng mga tao, pero wala ka namang stand. Bastos ka sa pastor mo. You see? Lapastangan ka sa Word of God. Bumibigay ka sa mga tao. No, it's not good. Sabi na Romans 12:2, huwag tayong makiayon sa sanlibutan ito. Maging transformed tayo by the renewing of your mind para makita mo what is that good, acceptable, and perfect. What is that? Good, acceptable, and perfect. Gap. Ano yan? Will of God. Notice, be not conformed. Yung bang pakiramdam mo para kang na-squeezed by the world? Na meron kang ginawang isang bagay, even though you don't want to do it, but you do it kasi bakit? Nakita mo, sabi ng tao eh. You dress like them, talk like them, live like them, post like them. Mali. Mali. The world puts pressure. That's why the Lord said, don't let the world squish you sa mold. Don't conform. Living for the approval of others guarantees stress. Ang kailangan natin, favor of God. Answered prayer mula sa Diyos. Paano tayo tutulungan ng Diyos kung tayo, we please men? When you live for the approval of others, stressful yan. Okay? Stressful yan. Alam mo kung bakit? If people will discover the real you, and they don't like you, saan ka pupulutin? Okay? Have you noticed that our society is hung up on the present right now? We're in a now generation. I want to be happy now. We want everything immediately ngayon. Instant gratification society wants it. Kunin mo na yan. You see? Instant breakfast, instant coffee, instant mashed potatoes. Paglabas ko kanina after ng adult meeting, sabi ni Preacher Moreng, Pastor, pandesal. Malunggay pandesal. It's not my time to eat. Coffee! Tapos na ako sa coffee time ko. I'm okay. Okay ka lang? I'm fine. Hindi pa ako dapat kasi hanggang 12:00 lang yung coffee ko kasi it will affect my time. I want now. Kaya kita mo yung isang babae, gusto niya ng refund, nagwala. Doktora. Sabi na, I want it now. I want a refund now. Pag tinin mo, 500. Doon mo makikita, ganun ang halaga ng breeding. 500. Most of the societies will tell you, do what feels good now. Gawin mo yan, masaya yan. Kanya sabi nung nanay na kausap ko kanina, Pastor, yung anak ko puro tattoo na, tapos may nililive-in. Ngayon wala silang lahat trabaho. Lahat sila ngayon may problema. Ako gumagastos. Nag-text pa nga eh. Oh. Lika Cloud, basahin mo itong text. Basahin mo. Kindly pray, mababayaran ko po ang 11K na kuryente na naputol at 13K na upa ng bahay para makuha ko po ang mga gamit nila. Muna bagitin yung pangalan. Kindly pray din po sa 2 bata na nagtitinda po ng kamote. Kamote Q. Di ba? Maraming
Maraming magpapamassage therapy po sa akin. Bakit? Kailangan ko po ng pera kasi paubos na po ang gatas at diaper na binili ko po sa baby. Anak niya, kinain ng mundo, nanay ang pumapasan. Walang trabaho, puro bisyo, puro tato, nasa bahay. What you want now will destroy your future. Kate-text lang ngayon. Sabi ko, I can help you in a little but not that. I cannot. Meron din ako iniintindi. You see? Noong Monday, nagpadala tayo ng tulong. Sabi ko kay ER, dito ka. Oh. Nung Friday, dinaanan ko si ER. Are you doing well? Opo. Alalahanin mo ha, hindi ka na pwedeng kagaya ng dati. Walang bisyo yun. Maayos yun. Ilang taong ka na, anak? 25 po. 25. Okay. Ikaw, Pastor Pagrigan, ilang taong ka na? 63 po. Eh, ba't parang lolo na kita? Sabi ko, dumating na ako, naligo po ako kasi sinabi, darating kayo. Talagang darating ako dahil dadaan ako dito para puntahan kita. You see? Pag ginawa mo what goes now, paano bukas? God says the antidote to take is to take that long view. Look in the light of eternity. Nasaan ka 10 years from now? Nasaan ka 20 years from now? Nasaan ka? Pag hindi ka nagbago ng lifestyle, lahat ng makita mo kakainin mo, huwag kang aangal pag nagkasakit ka. Huwag kang naangal pagka tumaas ang blood pressure mo. Huwag kang aangal kapag ka dinadialysis ka. Di ba? Cheat, mahirap yung dinadialysis, di ba? Oh, pagod na si Cheat. Ilang beses dinadialysis si Arnel? 3 times a week. Tama? 3 times a week. Hindi na, wala nang bisyo na kanya lang tinamaan eh. You see? Oh, ikaw, ano pangalan mo? Buskit, di ba? Na Buskit. Apelyido mo, Buskit, no? Oo. Ito mo, may problema siya. Nagkaroon siya ng operasyon, tama? Oh, tinetherapy siya. Oh. Gusto niyang tumulong doon kay Andrew. Wala siyang magawa kasi may sakit na siya eh. Di ba? Ayaw niya yan, tama? Ayaw niya maging pabigat. Gusto niya maging blessing. Are you with me? Oh. Kanya lang, may nangyaring sakit. Gusto niya ba yan? Gusto mo magkasakit? Ayaw mo, tama? Kanya lang sisingilin tayo ng katawan. Oh. Kanya na makita ko to, sabi ko, I'm gonna adapt this lifestyle. Pag may nagyan kumain, I'm fine. Kasi, di ba sinabi ko nga sa inyo, pumunta kami ng Baguio, umattend ako ng conference, is akong kick-off speaker, then kinabukasan, sabi ni Pastor Benny, kain tayo. Sabi ko, sasamahan ko lang kayo, hindi man ako nakain eh. Pero mo, 7 kami, 6 ang kumain, 80,000 ang babayaran. Sa Joseph, bakit? Mahal ang pagkain eh. Sabi niya, alam ko na kung bakit pinakain mo ng ganyan yan. Kasi ito, pupunta doon sa isa, di ba? Oo, pinapakita mo. O, sige, kain lang kayo. Ang sarap ng pagkain, hindi ko kinain. Bakit? It's not my time to eat. Kaya pag nasa bahay kami kumakain sila, nakaupo lang ako. Nanonood lang ako sa kanila. Bakit? Conviction ko, hindi ako kakain eh. Mamaya pa ako kakain. Oh. Pagdating mamaya, ano kakainin ko? Itlog. Piniritong itlog. Tatanungin, gusto mo nilaga? Yung pinirito. Sabi ko, subukan mo to. Pakulo ka ng tubig. Tapos, lagyan mo ng asin. Tapos, lagyan mo ng asuka. Tapos, dumapigain yung itlog. Tapos, di parang pinirito siya, pero walang ano. Ang hirap naman nun, pirito na lang kita. Nagtanong ka pa, ikaw pa rin ba masusunod? Sige na! Sabi ko, huwag mo na akong tanongin kung saan ka, bakit? Kasi hindi na siya kung saan ka masaya magluto, okay na ako.
Tanong-tanong ka pa, ikaw rin pala masusunod. Pero nakita ko, parang si Ate Nonet ang nagluto ata. Ikaw ba nagluto? Hindi ka inutusan? Hindi, abuti naman. You see? 3 itlog lang, okay na ako eh. Di ba masarap pa? Isipin mo, pag gano'n ang asawa mo, Lucy din, 3 itlog lang ang ulam. Tama? Di ba? Mga misis, di ba? Pag ang asawa nyo, 3 itlog lang ang kinakain at gabi lang. Di ba? Anong isipin mo? Wow, tipid tayo rito. Tama? Basta ang konsep lang, meron akong chili sauce. Okay? Itlog, tapos puro chili sauce ang ibabaw, okay na ako doon. Pag hindi ko pa naubos, sabi ko, tawagin si Paulo, o si Elijah, bakit? Kainin to. Ayun lang kainin. Bakit? Puro chili sauce eh. Kaya mo ba yun? Kasi, 3 itlog lang? Ha? 1 John 2:17, the world passeth away, and the lust thereof. At siya na gumagawa ng kalooban ng Diyos, mananatili magpakailanman. You know what God is saying? Everything is temporary. Maraming tao ngayon nabubuhay for today. It's not going to last even a week. The paper that Marlon gave me, yung newspaper na Star, pag binasa ko yan, bukas, pambalot na ng tinapayan. Outdated na yan. Okay? It will not last. The point is this, popularity is not worth selling for your soul. Wag. Don't lower your standards. Do something that you know that is not right kasi gusto mo maging popular. Kasi short-sighted ka. Oh, girls, we wanna have some fun. It says, the one who does the will of God abides forever. The idea is this. Which is going to have longer lasting benefit? The approval of God or getting the approval of people? Huh? Now, 5 years from now, they don't even care about you. Getting the approval of God is more important. It says, take a long look. Realize na lahat ng bagay sa mundo temporary. Develop a strong conviction. What's going to be approved by God is what I will do. Sabi ni Jim Elliot, he is no fool who gives up what he cannot keep for that which he cannot lose. Will you go for popularity, prestige, power, possession, and lose the favor of God? Huwag mo lang lalapitan ng Diyos kasi may makukuha ka. Tignan mo ang mangyayari sa iyo pag humiwalay ka sa Diyos. Sa atin dito, ang pinakamatanda sa Panginoon, si Ate Irma. Classmate ni Ate Pepat yan eh. 1978 yan. Okay? She chose God. She pleased the Lord. I want you to see yourself when you're 60 years old, when you're 70 years old. Yung bang importante sa iyo nung bata ka? Importante pa rin ba sa iyo pag matanda ka na? And I learned to say, Lord, it's not about me. It's all about you. It's all about Him. That's why I love that song. I fell in love with that song. Evaluate everything.
establish and develop strong conviction. Ituloy natin next week. Dalawa lang. Baka mabilaukan si Obed. Ano conviction mo? Babaguhin ba yan pag nag-aral ka na sa college? Pag nasa senior high ka na? Pag nagtatrabaho ka na sa corporate world? Nanindigan ka di ba? I never change. I stick with the Word of God. I'm not a perfect person. I messed up. But I learned to say, Lord, you're number one in my life. Pinakita ko yan, hindi lang sinabi ko. In my finances, in my interest, in my relationship, okay? In my sufferings, in my trouble, He's first. Lord, uunahin kita because I love you. Now, I am thankful. Wala akong pinagsisihan kasi nakita ko, tama ang Word of God. Hindi ako paborito ni Pastor Fajardo. Iba paborito niya. Sabi ko nga kay Pastor Mavi at kay Pastor Eric, hindi ako laging kasama ng papa mo. Kayo ang laging kasama ko, kayo pinabantayan sa akin. But look what God did. It's just like Joshua and Caleb. Nandun lang yan. I did what I should. Now 43 years after, look where God has brought us. Tingin ka sa dulo. Huwag lang yung ngayon. Yes, magrebelde ka ngayon. Pumalag ka ngayon. Mag-angal ka ngayon. Nasaan ka bukas? There was a time that sabi ni Pastor, huwag ka na magturo. Okay. Huwag ka na mag-drive sa akin. Okay. Fine. Na-offend ba ako? No. I did not seek validation. Ang ginawa namin, Ellen, nag-soul winning kami. 1991 yun. Kanya si Malu, napuntahan namin. Nakatamay kami sa kalye. Hinihintay namin ilan na yung mga bunga namin namatay? Nasa langit na. Oh, tapos tayo, nandito pa. Di ba? Pag mayroong aasar sa'yo, gawin mo yung pagpapalain ng Diyos. Ano yan? Prayer. Say prayer. Bible reading. Say Bible reading. Church attendance. Say church attendance. Soul winning. Say soul winning. Cheerful giving. Taking good care of the pastor. That is what I did. 6 things. Consistently for 43 years. Mukha ba akong lugi? Nah. God has been good in my life. And I thank God for everything that He has given me. Okay? And I am so thankful. Kanya sinasabi ko lagi, Lord, thank you, ha? May problema. It's not easy for me to see my wife suffering. But I stayed. I never complained. Dahil ang katwiran ko, doon ko naintindihan ang grace eh. Di ba? I don't know if you know the song, That is What Grace is For. Okay? Do you have a copy there? That is what grace is for. Okay? This is what I always sing if I don't understand things. If people will laugh at me because of my conviction, if people will not agree with me kasi it's not popular, I don't care. Doon pumapasok yung grace. Okay? And I want you to understand. Pag nagpakumbaba ka, God will give you more grace. Sabi ko madalas, kayo dapat ang pinagkakatiwalaan. Kayo dapat ang ginagamit. Kayo dapat ang ini-invite. Not me. I crossed the line, I'm stupid. But God has been good. Okay? Let's all stand up, please, as we sing the song.